Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang unang pangkat at ang titulo ng aming drama ay pinamagatang Dr. Jose Rizal's Retraction. Ako po si Irish Diangcadi Tiempo, ang gumanap bilang isang tagapagsalaysay at direktor. At ako naman po si Joshua Soler B. Inojales na bilang si Dr. Jose Rizal. At ako naman si Mariel Beberoy, ang gumanap bilang ina ni Dr. Jose Rizal si Chodora Alfonso. At ako naman po ay si Juvie Bagtasos bilang Josephine Bracken at tagapagbantay. At ako naman po si Ray Rose Cristiong bilang si Josepa at si Jesus. Ako po si Janice P. Bagotchay bilang isang judge. At ako naman po si Algin Duyog bilang Andres Bonifacio at opisyal ng Espanya. At ako naman po si Kim Cuso bilang isang tagapagbalita at videographer. At ako naman si Marjorie P. Gallo bilang Pasyano at Tabiel. Disyembre 28, 1896. Matapos ang paglilitis kay Rizal sa harap ng isang Kastilang hukuman ng militar, Gobernador General Camilo de Fulaveja at Kapitan Rafael C. Dominguez ay pumirma sa dokumento na nagpapatunay ng parusang kamatayan si Dr. Jose Rizal. Nakatakdang ganapin noong Disyembre 30, 1896 sa Bagong Bayan Field. Este tribunal condena Don Jose Rizal Mercado y Alonso con la pena de muerte, así decretado y ordenado por el Tribunal Ordinario Marcial del Cargo, como testigo por el presidente y los miembros del tribunal. Ang tribunal na ito ay umahatol kay Don Jose Rizal Mercado y Alonso ng parusang kamatayan na itinakda at inuutos ng mga karaniwang hukumang militar na himpilan at nasaksihan ng mga pangulo at mga miyembro ng tribunal. Samantala, sa selda ng bilangguan ni Dr. Jose Rizal, sinubukan ni Lieutenant Andrade na makipagtalo sa kanya tungkol sa kinalabasan ng kanyang kaso at nagsasalita. Mga puwit! Ito ang unang pagkakataon na naririnig ko bumubulalas ka ng ganito magsalita. Para magaling ka dyan, Kapitan Luis. Ang nangyari ay hindi makatarungan. Hindi nila kami binigyan ng sapat na pagkakataon upang ipagtanggol ang kaso. Pinalipula nila ang proseso, ginamit lang nila kami. Ba't ang galit mo? Ako naman yung mamamatay. Mabuti na lang at mayroon ka pang lakas na loob na magbiro. Luis! Sapat na! Magbibitaw na ako sa lahat ng aking mga tungkulin sa pamahalaan. Babalik ako sa Espanya. Nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa inyong lahat. Bakit? Dahil ako ay nabigo. Isang sandali ng katahimikan ang bumabalot sa pagitan nilang dalawa at tumayo si Rizal upang tapikin si Lieutenant C. Andrade ay nasa kanyang kanang balikat at nagsalita. Hindi ka Espanyol, Tabiel. Pareho lang tayo. Samantala, sa bahay ni Gobernador General Fulaveja, si Doña Teodora Alonso na may luha sa mga mata at takot. Lumapit siya sa mga gwardya at nagsalita. Baumanhin, senyor. Maaari ko ba makausap si Gobernador Fulaveja? Nais ko lang humingi ng tulong mula sa kanya para sa aking anak na si Rizal. Wala nang oras ang gobernador para diyan. Kumalis ka na. Pakiusap. Siya lang makakapag-isa sa aking anak. Senyora, pakiusap. Por favor. Ginoo, pakiusap. Pagkarinig ng salitang pabor, dumating ang Gobernador General. Naglakad patungo sa pinto kung saan si Doña Alonso ay nagtatagkang humingi ng tulong mula sa kanya. Habang papalapit siya sa gitna ng pinto, pinayagan ng mga gwardya
na makapasok siya sa lugar at mabilis siyang lumapit sa gobernador at nagmamakaawa. Gobernador! Oh, Gobernador! Gobernador! Maawa ka! Pakiusap, ako'y nanawagan sa iyo para sa aking anak na si Rizal. Ikinalulungkot ko. Ang pagtitipon ng mga katipunero. Samantala, sa pagtitipon ng KKK, sumigaw si Andres Bonifacio. Sasalakay tayo sa mga Kastila sa lalong madaling panahon. Tayo ililigtas si Dr. Jose Rizal. Lahat ay sumasaludo kay Dr. Jose Rizal. Lahat ay sumaludo kay Dr. Jose Rizal! Lahat ay sumaludo kay Dr. Jose Rizal! Dali! Pakiusap, bumaba ka. Sandali! Pakiusap, bumaba ka. Kahit ako, gusto kong iligtas ang buhay ng mahal kong kapatid na si Rizal. Ngunit ayaw ni Rizal na mapahamak ang ating mga buhay na walang depensa sa mga Espanyol. Hawak na ng kamay ng Diyos ang kapalaran ni Rizal. Wala na tayong magagawa tungkol dito. Disyembre 20, 31,876. Si Dr. Jose Rizal ay dinala sa kapilya kung saan siya ay dapat naghihintay sa bukang liwayway ng araw ng pagdadala sa kanyang kamatayan. Mula noon, may mga bisitang dumating upang makita siya. Bago ang kanyang nakatakdang kamatayan, dito na siya nagsimulang sumulat ng mga liham, partikular sa kanyang pamilya, sa kanyang mahal na kapatid na si Pasiano na nagsasaad. Minamahal kong kapatid, sa loob ng higit sa 4 na taon, hindi na tayo nagkita o nag-usap. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig mula sa iyong bahagi o sa akin, kundi dahil sa pagkakakilala natin sa isa't isa. Hindi na natin kailangan ng mga salita upang magkaintindihan. Ngayon na malapit na akong mamatay, iniaalay ko ang mga huling linyang ito sa inyo upang sabihin ko sa inyo kung gaano ako kasisisi sa pag-iwan sa iyo na nag-iisa sa mundo. Dahil ang bigat ng buong pamilya at ang ating mga matatandang magulang. Iniisip ko kung ang mga pagsubok na pinagdaanan mo para tulungan ako sa aking karera at ako naniniwala akong sinikap kong huwag sayangin ang oras. Kapatid ko, kung mapait ang bunga, hindi ako ang may kasalanan. Rizal then stand up and look at his window as her mothers arrive and speak. Inay! Mano ko, inay? Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang, inay. Mahal na mahal kita, inay. Pepe! Inaw, kapag mamamatay ako, pakisuyo, kunin agad ang aking katawan dahil baka itapon lang ito kahit saan. Ilibing mo ako sa ilalim ng lupa at lagyan ng krus ang aking libingan na may petsa ng aking kapanganakan at kamatayan. Iyan na ang lahat, inay. Nagdasal at natulog ng paiba-iba si Dr. Jose Rizal hanggang sa umaga ng Disyembre 30, ng alas 5 ng umaga. Siya ay sinerbisyohan ng 3 malambot na nilagang itlog para sa agahan at sumigaw. Ito para sa mahihirap na daga. Sana'y magdaos din sa kanilang pagdiriwang. Dinalaw si Rizal ng kanyang inang kinabukasan ng alas 5:30 ng umaga. At sumunod si Josephine Bracken kasama si Josefa. Josephine, ito ay para sa iyo. Nang maglaon, lumabas sina Josephine at Josefa na may dalang aklat na pinamagatang Imitasyon ni Kristo ni Tomas Kempes. Si Dr. Jose Rizal ay nakasuot ng kanyang itim na suit at ang kanyang itim na bowler hat. Dumating si Lieutenant Andrade at itinali ang kanyang kamay sa kanyang likod. Siguro akala nila na makakatakas ako. Saan? Sa dapitan? Pagkatapos, nagsimula ang pagmarcha patungo sa kanyang lugar ng kamatayan.
Sa wakas ay dumaan ang grupo ng Postigo Gate palabas sa Paseo de Maria Cristina. Ilang beses na umiikot si Rizal upang kumuha ng isang huling sulyap sa mga pamilyar na tanawin na kanyang iiwan at sumisigaw. Nasa daan tayo patungong Kalbaryo. Napansin niya ang pare. Siguradong mas nagdusa pa si Kristo. Yan ba ang Ateneo? Oo. Dito ko ginugol ang pinakamasayang taon ng aking buhay. Upang lalo siyang mapahiya, isang firing squad na binubuo ng mga sundalong Pilipino ang inatalang inutusan na gawin ang pamamaril. Sa likod ng mga Indyo ay nakatayo ang isang linya ng mga sundalong Espanyol. Handang tiyakin sa kanilang mga rifle na ginagawa ng mga sundalong Pilipino ang kanilang tungkulin. Hindi ako naging taksil sa aking bayan, ni sa bansang Espanyol. Un último pabor, déjame hacer frente del pelotón de fusilamiento. Imposible. Entonces por lo menos, salvarme cabeza. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay upang makipagkamay kay Lieutenant Andrade at hinawakan ni Lieutenant Andrade ang kanyang kamay at balikat. Matatag na parang ito ay isa pang paraan na nagpapasabi ng pasalamat at paalam. Ang kasamang grupo ng si Rizal ay umalis sa gitna ng tao at may isang tagapagbalita na nagsasalita. Ng hari ng Espanya, sinumang tao, sinumang nagtataas na kanyang boses pabor sa parusa ay isasagawa rin ng pagbitay. Then, Rizal turns around. Listo! Consumato mes.